Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Dumating na sa bansa nasa 343 Pilipino mula sa gitnang silangan. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang ilang ahensya ng gobyerno ang sumalubong sa mga dumating na Pilipino. Ayon sa Department of Migrant Workers, galing ang mga Pinoy sa bansang Qatar, Kuwait, Bahrain at Saudi Arabia. Sakay sila ng chartered flight na inarkila ng gobyerno sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Sabi ng DMW, dumarami pa ang mga Pinoy na gusto nang bumalik ng bansa. Tiniyak din ng DMW na may sapat na pondo ang ahensya para tulungan ang mga bumalik na OFW. Samantala, nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang OFW na si Merlin Agustin mula Kuwait matapos makauwi ng bansa ngayong umaga. Nagpapasalamat po ako sa mga tulong ng mga taga-OWA po. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ay napauwi po dahil sa kaguluhan sa Kuwait po. Natatakot po ako sa pasabog po. Kaya maraming salamat po at nakauwi ako dito sa Pilipinas. Sa ibang balita, simula na ngayong araw ang 50% discount na pamasahe sa lahat ng pasahero ng MRT3 at LRT2. Ito'y bilang tugon at tulong ng pamahalaan para maibsan ang epekto sa mga pasahero ng taas presyo sa langis. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Joshua, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero sa LRT2 kasabay ng pagsisimula ng pagpapatupad ng 50% fare discount. Layunin ng pamahalaan ng matugunan kahit papaano ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo sa sektor ng pampublikong transportasyon. Pagbukas pa lang ng LRT2, nakaantabay na ang mga commuter. Ngayong Lunes kasi, sinimula ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng 50% fare discount. Layunin ng hakbang na ito ng pamahalaan na maibsan kahit papaano ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na sa sektor ng pampublikong transportasyon. Hinikayat ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ang mga motorista na iwan muna ang kanilang mga sakyan at samantalahin ng discount sa LRT Line 2 at MRT 3. Ang fare discount ay para sa lahat ng pasahero. Mananatili pa rin ang pagpapatupad ng 50% discount para sa mga white beep card holders gaya ng mga senior citizen, persons with disability at mga estudyante. Para sa mga blue beep card users, otomatikong ipatutupad ang discount sa pamasahe. Ang linya ng LRT Line 2 ay bumabiyahe mula Recto hanggang Antipolo at pabalik. May pagpulong naman ng LRTA sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation, ang pribadong operator ng LRT Line 1 para sa pagpapatupad ng 50% fare discount. Joshua, maliban sa LRT Line 2, tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng 50% fare discount sa linya naman ng MRT Line 3. Joshua? Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na magtulungan sa gitna ng nararamdamang krisis ng bansa dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East. Hinikayat ng Presidente na buhayin ang diwa ng bayanihan at iwasan ang pagkakalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng takot sa publiko. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng hakbang para maibsan ang epekto ng pagsirit ng langis. Gaya ng 50% diskwento sa mga LRT2 at MRT3, libreng sakay sa Metro Manila, Cebu at Davao, at patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper. Sa pinakahuling tala, nasa 100,000 tricycle driver na ang nabigyan ng 5,000 pisong ayuda. Sisimulan na rin ang nationwide rollout para sa driver ng jeep, bus at TNVS sa April 6 ngayong taon. Bibigyan din ng pinansyal na tulong ang mga magsasaka at mangingisda. Ngayon ang panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.